Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Magandang hapon po mga taga-subaybay. Narito naman po muli tayo sa ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan. So kanina po ay nag-discuss tayo about sa kalusugan. Ngayon naman po ay ang paghahanda ng mga estudyante tungo po sa face-to-face classes. So ngayong hapon, ang ating title is Face-to-face classes, handa na ba kayo? Parang gusto ko maging Corina Sanchez for this afternoon. Gustong-gusto ko yung title na yan. Kasi alam mo naman natin na ang switch or changes ng face-to-face before, sabi nga before pandemic ay kakaiba sa face-to-face classes natin ngayon. So ngayong hapon ay isa pong pribileyo na makasama ko po ang isa pong magandang pamangkin na kung saan anak siya ni Bong Corsanes, which is my husband's brother. So kasama ko po si Ate Fiona Corsanes ngayong hapong ito. Okay, so this afternoon, ngayon na nga magpapakilala ang aking kasama, si Fiona. So Fiona, ikaw yung magpakilala, baka may gusto kang i-shout out din. Okay, it's your time. Hello po, ako po si Fiona Corsanes, 13 years old, incoming grade 9 this face-to-face class. Okay, so grade 9, pero malaking babae itong aking pamangkin, magmo-model siya ata. Okay, so Ate Fiona, ang una kong tanong, paano mo ba naiintindihan yung face-to-face classes? Ano bang ibig sabihin yan? At saka ano naman yung online classes? Yung online po, nagpo-perform po sila ng classes nila, minsan sa pamamagitan po ng mga Zoom meetings, or kapag kahit sa chats lang po, para mag-send ng mga task na gagawin nila or assignments. Doon naman po sa face-to-face, doon po yung magkikita po kayo ng mga kaklase nyo, mga teachers, ituturo po nila ng harap-harapan yung mga lessons. Kaya kapag hindi kayo maintindihan, pwede kayo magtanong ng questions doon sa teacher. Okay, thank you. So sabi niya pag sa online daw, pwedeng sa chat na lang, pwedeng Zoom meeting, pwedeng Google. So iba't ibang platforms ang ginagamit upang magkaroon ng communication ng teachers at saka ang mga estudyante. Pero Fiona, ang itatanong ko ngayong hapon, ano ba ang pinagkaiba ng face-to-face classes noon? At mag-face-to-face classes na kayo, if I'm not mistaken, sa August 22. So, anong pinagkaiba ng face-to-face classes noon, ngayong kakatapos lang na, let's say, matatapos na ata ang pandemic, so magkakaroon tayo ng face-to-face classes. Pero, anong pinagkaiba ng setup ng face-to-face before pandemic, at ngayon naman nasa pa-end na tayo ng pandemic, Ate Fiona? Nalaman ko po kasi kababasa ko pa lang po nung article na inano ng DepEd, limited na daw po yung mga estudyante po na mga kasama natin sa room, yung mga classmates. Iba-iba na rin po yung schedule. Minsan 3 days in a week po yung iba, tas yung iba, yung another 3 days naman po. Para mas limited po siguro yung pagtitipon-tipon ng maraming mga tao at siguro mas magiging maayos yung yung flow nung pagtuturo ng mga teachers kasi hindi masyadong marami. Tsaka hindi mataas yung possibility na magkakaroon ng hawaan ng COVID-19. Okay. So, paano naman ngayon, Ate Fiona? Kasi face-to-face noon, normally, wala tayong mga mask. Diba? Ngayon, magmamask tayo. So, paano yan? Makukover na yung ganda mo. Makikilala mo pa kaya ang mga naging ex-crush mo? Or, paano ka makakahanap ng crush? Nakamask naman ang mga classmates? Or, ito ba ay isang positive sa'yo or negative? Ano ba ang preference mo doon, Ate Fiona? Ang mag-wear ng mask o hindi?
Siguro po, kung about dun sa crush, magkakamukha na lang lahat kasi nakamask naman po. Pero yung ano po, mas preferred ko po yung nakamask kasi baka mas safe po yun kapag syempre, nagkakahalubilo po tayo sa iba't ibang mga tao, iba't ibang lugar yung pinanggalingan. Mas better na po yung safe tayo kasi pag safe sila na nakamask, safe din tayo kasi hindi magkakahawaan yung mga yung mga transmission po ng droplets and gano'n. Okay, so mas gusto niya ang nakamask kasi nga para naman maiwasan ang hawaan. So, Fiona, sino bang ini-expect mong makita ngayong face-to-face classes na? Baka nung nakaraan may ini-expect ka na, kasi sa online ko lang nakikita, parang ang cute niya, parang ang talino niya. So, ngayon, face-to-face na sa August 22. So, at least kahit mata, makita ko man lang. So, sino ba ang gusto mong mga makita? Maari namang hindi lalaki, pwede naman mga besties mo o mga teachers mo. Actually, yung anak ko kasi, sa online, nakikita ko yung mga teachers nila. To sabi ko, anak, parang ang ganda ng teacher mo. Sana makita mo siya ng personal. So, yun nga, nang nakita ng anak ko yung sabi niya, ma, ang ganda ni ma'am, ang tangkad pang model. So, yun yung sinasabi na iba kasi yung online, iba yung sa reality. So, Ate Fiona, sino ba yung mga gusto mong makita pag nag-face-to-face classes na? Siyempre po yung mga dating classmates din po. Parang reunion na din siguro kapag nag-face-to-face. Tas yung mga best friend ko po dati, na hindi ko na masyado nakikita ngayon kasi lumipat na ng school siguro. Sana po may chance po kaming mag-meet lahat ng magkakasama. Pero siyempre, sunod pa rin po sa health protocols para hindi na po masyadong... Okay, thank you. Susunod pa rin sa health protocol. So, ang next question ko is ganito. Halimbawa, nag-face-to-face na. So, ikaw na rin nagsabi, according to sa DepEd na memorandum, na kailangan limited lang yung mga estudyante na papasok. So, sa palagay mo ba ay mas maganda yung ganitong sistema? Halimbawa, sa isang linggo, hindi ka papasok araw-araw. Kasi sa ibang school, halimbawa, meron pa rin medyo online, kaso hindi na sila laging naka-online, parang may mix na modular. Yung face-to-face, limited na rin yung pasok, hindi ka everyday. Mas effective ba, Ate Fiona, yung pagpasok natin ng everyday or yung magpapasok ka face-to-face, tapos sa ibang mga araw ay modular? Kung ikaw papipiliin, ano ba ang gusto mo? Talagang 1 week face-to-face o may mga times na kailangan mag-modular ka? Ano po, mas gusto ko po sana yung dire-diretso everyday, 1 week na dire-diretso yung learnings kasi yung lesson yung nakaraan, tuturo uli next day tapos madadagdagan ng panibagong topic tapos sa susunod ulit. Pero dahil kailangan nga po nating mag-adjust kasi hindi pa naman po masyadong tapos yung pandemic, kailangan pa rin po nating sundin yung 3 days lang po tapos modular sa susunod. Siguro try na lang pong itindihin tapos itanong na lang po dun sa next 3 days na face-to-face kayo ng mga teachers niyo kung ano yung mga topic na hindi naintindihan nung nag-modular ka. Okay, thank you. So, punta tayo sa ganitong tanong. Alam naman natin na mga nakaraan, kung hindi online, ay modular classes. Kung ikukumpara mo naman, Ate Fiona, yung mga online classes at modular, saan ka mas nahirapan? Yung dating face-to-face o yung nagkaroon ng transmission, naging modular at saka online? Ano ang mas nahirapan ka ma-cope up? Yung dati bang face-to-face classes o yung nag-switch sa modular at saka online? Yung sa modular po, mas nahirapan po kasi hindi po ako ganun kagaling sa mag-manage ng time ko kasi syempre po yung distractions din po, tapos yung oras na kailangan ilaan para dun sa pag-aaral, pag-intindi ng lessons mo ng mag-isa, tapos minsan hindi mo matatapos on time kasi natatambakan ka na. Siguro mas madali pa rin po yung face-to-face dati kasi mamomotivate ka kapag nakikita mo yung teachers tsaka yung mga kaklase mo na nag-aaral ng mabuti. Siyempre, aayusin mo rin po. Kapag modular, solo ka lang tapos ikaw lang mag-iintindi ng lessons mo, ganun. Okay, so yung mga difficulties is minsan hindi natin matanong yung mga teachers natin pag may questions tayo. Minsan bibigyan lang tayo ng videos. So panoodin mo, individual, tapos pag naintindihan mo, masasagutan mo. Pag hindi,
goodbye, Carlo. O parang bahala na, o kaya Bagsak minsan agad. nagkakaubagsak, or kaya minsan nagkukopyahan din pagdating ng online tsaka modular, tama ba? Ito yung mga problema na ating nakakaharap ng mga estudyante. At the same time, naranasan mo rin ba, Ate Fiona, na parang mas marami kang activities na dapat tapusin nung nag-modular ka or online kumpara nung nag-face-to-face ka? Kung i-compare mo yung weight na mga gagawin, mas marami ba nung nagkaroon ka ng modular kesa nung nag-face-to-face classes ka? Feel ko po parang mas tambak po nung modular kasi hindi mo na po naayos yung time tapos dire-diretso bigay na lang ng mga activities. Ikaw na bahalang mag-ayos kung matatapos mo ba yun agad or tatapusin mo sa isang araw or iiwan mo yung iba sa ibang araw. Kailangan aayusin mo rin yung pagsagot kasi doon nakasalala yung grades mo kasi hindi naman kayo magkikita, walang recitation, walang grade yung mga attitude na pinapakita kasi nasa bahay naman. Okay, so yun nga no, so walang assistance ng ating mga guro. So another thing question ko is, ano naman yung naging negative impact sa'yo? So dahil sa nasa bahay ka na lang, so siguro hindi ka na madalas mag-ayos, ano naman o kaya minsan ba na-feel depressed ka rin? Kasi after na maibigay mo yung mga output para sa modular, tapos minsan nakikita natin mababa yung grades natin, parang ang layo, nung face-to-face, ganito ang grades ko. Bakit to nag-modular? Ito lang ang score ko. So, hindi tayo nagkakaroon ng reinforcement. Yun ang nagiging problema. Parang, bakit ako mali? Anong paliwanag sa aking pagkakamali? So, naranasan mo rin ba, Ate Fiona, na feel mo na medyo na-depressed ka kasi yung ini-expect mo na grades na gusto mo sanang makuha ay hindi mo nakuha nung nag-modular class ka? Sa totoo lang po, oo po yung sagot. Kasi po, nung hindi pa po modular, mataas-taas naman po yung grades ko kahit pa paano. Pero nung nag-start na po yung modular, doon ko po nakita yung mga pagbagsak ng ibang mga grades ko. Hindi ko na naaayos yung pagkakasagot kasi hindi ko na namamanage yung time. Tapos, hindi ko na rin naaayos yung pagkakasulat. Siyempre, nagmamadali. Minsan, bigla pang dadagdag ng mga activities kasi kailangan daw na ipataas pa lalo yung grades kasi napag-iiwanan na or di kaya yung mga naiwang grades last pasahan. Tapos nakakapagod din po yung kapag kakapasa mo pa lang tapos hindi ka makakahinga ng maayos kasi meron na naman uling bago. Meron ka na ng mga tatapusing mga activities. Kaya kailangan pa rin po talagang ayusin. Okay, so kailangan daw ayusin. So medyo natatambakan siya. So may question naman ako na ganito kasi ito nagiging ano natin para bang sabi ng iba, ay, naging ano yan, nagka-award yan kasi ang best friend, sino bang best friend natin sa online? Sabi ko sa estudyante, yan, Google, ano pa? YouTube. Ay, naku, bago na ang best friends natin nung nagkaroon tayo ng online tsaka modular classes. So, si YouTube na, si Google na, si Google na ang ating best friend. So, Ate Fiona, reliable nga ba? Kasi marami nagki-question, ay, dating di naman siya top student nung face-to-face. Aba, nung nag-online, biglang boom. Diba? Tapos sa mga private school, sorry to say, parang sabi nung isang estudyante ko, parang 30 students sa isang klase. Lahat may awards. So, reliable kaya ang mga awards na iyon? Or sabi nga nila, baka lang para dito ulit mag-aral sa school natin, dapat bigyan natin ng award. Reliable ba? Kasi nga nasa modular, nasa online, ikaw na rin may sabi, wala gaanong reinforcement, and then hindi natin masyadong natatanong ang mga teachers. Yung anak ko, ang isang problema niya sa online, si teacher, scene mode lang. So yung tanong niya, hanggang matapos bigayan ng card na, magsisend siya kung kailan pasahan na ng grade. So laging naka-scene mode. Minsan, hindi pa binabasa. So sa palagay mo, Ate Fiona, accurate ba yung mga awards na natanggap ng mga estudyante ng during modular at saka online classes? O sa palagay mo, mas accurate yung face-to-face classes? Yung sa mga napapansin ko po, siguro mas accurate po yung face-to-face classes noon. Kasi po ngayon, minsan yung iba nagsisearch na lang, tapos hindi naman pala tama, tapos mali pa rin yung sagot kahit sinearch kasi hindi naman reliable yung source na napili niya. Pwede kaya pinagtitripan lang din nung nagsend ng sagot kasi hindi naman dapat inaasa sa ibang tao yung grades mo kasi ikaw yung gumagawa ng grades mo. Na may mga nakikita nga po akong mga post sa Facebook na
nagtatanong sila bakit ang baba ng grades nila pero hindi naman nila inayos, hindi sa kanila galing yung sagot, galing naman sa iba or galing sa search or ano. Siguro magiging way na rin po yung face-to-face ngayon kasi makikita mo po yung pinapakita nung estudyante, yung grades niya na totoo na kasi kaharap mo na siya, yung mga pinapakita niyang attitude, tsaka yung way ng pagre-recite niya kasi minsan po hindi naman totoo yung nire-recite sa mga online kasi katabi niya merong Google na sinesearch sa phone, nga ganun po. Okay, so thank you. Tama yun ano. So nagiging problema minsan yung kopyahan. So dahil sa tambakan na ng trabaho, hindi mo na rin ma-check. Tama kaya. So basta may sagot, di ba? Basta may sagot. Ang masama, yung teachers nag-check. Ewan ko lang kung nag-check talaga sila. Pare-pareho yung sagot, di ba? Yung pala galing lang sa isang estudyante. Kasi, ang marites ko ganito daw. Sa mga nag-o-online, halimbawa, besties tayo, no? 5 tayong best friends. O sige, Ate Fiona, sagutan mo yung math. Ako, sasagutan ko yung English kasi yung mama ko, English teacher, sa kanya ko ipapasa. So, siya sasagot. Ay, yung tito ko, science teacher yun. Siya ang sasagot sa module na to. O, ikaw naman, ito sa activity na to. So, nangyayari, i-accumulate nila yung, di ba, perfect na. So, may mga ganong instances na nakimarites din ako sa mga nag-o-online na nangyayari. Kaya, minsan yung honesty nawawala dahilan sa marami nangang paraan. Minsan, nag-o-online. Pero ang cellphone nandito, nag-recitation. Sa anak ko, ang recitation, may timer. So, dapat mabilis ka magpindot sa Google. Hindi naman malalaman ng teacher mo yon kung naka-Google ka, hindi mamomonitor. So, search, what is blah, blah, blah. So, tapos, sagot ka, raise hand ka. So, binasa mo yung very good. Paano yung antok-antok? Hindi nakapag-search. So, nagiging medyo unfair yung sistema na ganon kasi nga, hindi naman talaga na-check. Actually, sa ibang school, kakaiba naman ang kanilang paraan. Sa ibang engineering school, ang camera ay dapat ay nasa likod. Tapos ito yung iyong computer, so kita dapat yung table mo. So sa architecture, habang nagdo-drawing sila nakikita, so bawal kung nag-cheat ka. So sana magkaroon din tayo ng mga ganong pamamaraan upang ma-assure talaga natin na talaga namang reliable yung sagot ng mga bata. Pero ang problema, sa mga nag-o-online, may mga teachers na okay lang kahit naka-off cam. Tama? Or naka-off ang mga microphone, tapos yun na lang pagsasagot. Hindi natin alam ano ba nangyayari sa tahanan. Baka may kumakalabit, si mami pala, tinuruan, kasi naka-loudspeaker. Ay, ito anak yung sagot. Hindi natin talagang matiyak. So, alam naman natin na yung pandemic ay lumikha ng napakaraming negative impact sa ating buhay. Pero bilang Kristiyano, Ate Fiona, so, punta tayo sa questions na ganito. Paano mo naman mapatutunan ngayong face-to-face na tayo? So, parang ang sabi nila, move on na. So, wala na tayo dun sa online, wala na tayo sa module. Ito na yung katotohanan kahit papaano, it's your time to shine. So, bilang isang kabataang Adventista, paano mo naman mapapakita na ready ka na ipakita ako ay Seventh-day Adventist at dapat may pakita ko sa aking komunidad, sa aking classmates, sa aking friends, sa aking teachers na ako ay isang matinong estudyanteng Seventh-day Adventist. So, paano mo naman yan mapapakita, ate? Ayan, syempre, bago po muna mag-start, lagi po tayo magpe-pray na maging maayos po yung flow ng face-to-face. Aralin na rin po natin. Advice ko po, maganda na rin pong gawin is mag-advance reading po. Kasi para pag nag-start, alam mo yung lessons, hindi ka mahuhuli. Syempre, last quarter or last year, hindi mo na-gets masyado yung mga lessons nyo. Pero kapag andun ka na po sa face-to-face na yon, pag na-review mo na siya, alam mo na yung isasagot mo. Baka makapag-recite ka pa agad sa first day or maging maganda agad yung grades mo this first quarter po ng face-to-face. And about naman po dun sa paano ka magiging about sa Seventh-day Adventist nga po. Syempre po, yung pakikitungo din po natin sa mga kaklase or sa mga bagong magiging kaibigan natin dun sa school na yon. Syempre, mas maganda pa rin po kung papakita natin yung magandang attitude. Ang pangit naman po kung sa first day pa lang, nagsusungit ka na agad. Mas maganda pa rin po yung friendly, yung makikipag-usap ka, pero syempre, pipiliin nyo pa rin po yung circle of friends na
sasamahan nyo. Siyempre, layo sa bad influence, punta ka dun sa good influence para maging maayos naman po yung high school life mo ng face-to-face or elementary man yan or college. Okay, so ang ganda ng sinabi ni ate, ano? So dapat daw ay magkaroon tayo ng good attitude. So yung first day pa lang masungit ka na, hindi ka na approachable kasi nga pala, top 1 ka, baka may kumopya sa'yo. Minsan sa face-to-face yun naman ang problema. Pero ipakita natin ang proper attitude bilang mga 7-day Adventist. At sana, tayong mga Adventist na nag-aaral, huwag sa atin magsimula ang cheating, di ba? Dapat tayo mga honest individual kung saan man tayo pumunta, maging sa paaralan o sa palengke, sa pananalita, sa pananamit, dapat kakitaan tayo ng pagiging talagang tunay na anak ng Diyos. Okay, so magbibigay lang ako ng konting experience. Yung estudyante ko kasi mag-face to face na. So, sobrang excited at pero medyo daw siya kinakabahan. So, tinanong ko, bakit ka naman kinakabahan? Ito na nga yung pagkakataon kasi for 2 years, online lang, masakit sa balakang. Actually, yun ang mga negative effects, no? Masakit sa balakang, masakit sa likod, kulang sa exercise, tos yung light na nakukuha natin sa mga gadgets, sa computer ay nakakaapekto rin to sa ating kalusugan. Kaso, dun sa school daw na papasukan ng estudyante ko, since face-to-face at limited, bawal daw makipag-usap sa classmates para maiwasan yung hawaan. Kasi may mga schools na hindi naman talaga nire-required na magkaroon ng vaccine. So, sabi niya, pagpasok pa daw, i-check daw yung temperature, may susulatan doon, kung may lagnat, may ubo, and then, bawal daw makipag-usap sa classmates. Yung estudyante ko, medyo sociable. So, sabi niya, teacher, how can I make friends if I cannot talk with my classmates? And then my teacher said, only raise hand. And then just, I will ask my teacher, do you think it is similar with face-to-face? So, yun naman na nagiging problema niya. Sabi ko, ay, masyadong mahigpit kasi nga naman, bawal magkahawaan ng sakit, kaya kailangan silang mag-iwasan. So, medyo nalulungkot siya kasi sa sobrang active niya, gusto niya talaga may makausap. Kasi nga, ang human beings, we are interactive. So, kailangan tayo nakikipag-communicate, nakikipag-usap, and then may physical sports din tayo. So, yun nga, ang laki ng pagbabago, gawa ng pandemic, okay? At saka nung before pandemic, ang laki ng pagkakaiba ng face-to-face classes. Okay, so punta po tayo sa last part ng ating question. So, ano naman Ate Fiona ang mapapayo mo sa mga kabataan nating papasok na? So, handa na ba sila? I mean, nakapamili na ba ng sapatos? Nire-require ba? Actually po, ang announcement po ng ating gobyerno, okay lang daw po na hindi tayo mag-uniforms. Pero, sa ibang school, sinasabi na sa public, pwede ka namang hindi muna mag-uniform pang ibabaw, mag-white t-shirt, pero as much as possible, ini-encourage din po nila ang mag-uniform ang mga bata. So, i-discuss ko rin po kahit papaano, ano bang advantages? Bakit mahalaga ang pag-wear ng uniforms? Una, pag nag-uniforms po ang mga bata, makikita na ang identity na estudyante yan. So, may iwasan po yung mga krimen. Alam naman natin, isa pa, no, maraming estudyante rito, after class, saan tayo dumidiretso? Kasi may baon tayo. Wow! Naipon na yung baon natin, no? For 2 years, sabi mo, ma, 2 years, wala akong allowance. So, dapat ma-accumulate yung 2 years. Kung dati, 20, isang araw, so, dapat ma-times 6. So, 60 pesos na. Kung may 60 pesos akong baon, may lunchbox naman ako, may mga snacks ako, iipunin ko yun. So, Friday, after class, ESM. Yan. So, bawal po. Para may Yes, pera. ate. Yeah, kasi may naipon na pera. So, ang gagawin ng mga kabataan after classes, didiretso saan? Sa Walter, sa SM, kung saang malls. Pero, hindi po kayo pinapapasok ng mga security guard pag kayo po ay naka-school uniform, lalo na po pag nasa school hours. Ito po ay protection po para sa inyo. Bakit? May mga estudyante kasi nagka-cut lang naman ng klase. Kung sa online, nagpapatay ng camera, sasabihin, masakit po ang ulo ko, masakit po ang tiyan ko, ang daming rason. Sa face-to-face, ganun din, nagka-cut sila ng klase. So, ang ginagawa, hindi sila wini-welcome sa mga department stores or supermarket. So, isipin natin na ang uniform ay para sa paaralan. Kung tayo ay pinauwi, gawa ng may bagyo, let's say, merong kalamidad, so diretso tayo sa bahay. Huwag tayo dumiretso kung saan-saan. Isipin natin na tayo ay underage at ang pag-iingat ng magulang ay nasa sa inyo. Isipin ninyo ang pagmamahal ng magulang sa ingatan din natin ng ating sarili. At tama si Ate Fiona, mamili tayo ng circle of friends.
ang inyo pong teenage life ang pinaka-crucial stage of development. What does it mean? Ito yung pinaka-sensitibong panahon na kung saan nagkakaroon kayo ng identity crisis. Dito na di-develop ng, di ba yung second year high school ako, hindi ko makalimutan, no? Ang tanong doon sa values, no? GMRC ata dati, sino ako? Ano nga ba ako? May mga ganyan tanong, no? Bakit nga ba ako nandito? Anong purpose ko? Kasi kailangan ma-build po ang inyong identity upang magkaroon kayo ng proper growth, hindi lang po sa physical, ganoon rin po sa inyong intellectual growth, para naman malaman mo na, babae ako. Hindi ako bakla, kakakahaklaw, kay lalaki ako. Dito yung foundation. So, dapat, ang circle of friends natin ay tayo ay namimili. As much as possible, I encourage po ang mga kabataan na nakikinig kung kayo po ay Adventist, as much as possible, ang kaibiganin nyo rin po ang mga Adventist. And then, ang mga parents nila, kaibiganin nyo rin. Para pag may mga gala-gala, ang mga parents, magkakakontak yan. Magpapayagan kami kung kayo ay nasa mabuting kamay. Kasi alam nyo po, kahit nung pandemic at panahon natin ngayon at noon, ang dami mga estudyante nagpaalam. Ito, napanood ko po sa investigadora, no? Nagpaalam siya. Sabi ay 16 or 18 years old yung dalawang magkaibigan. First time, isipin nyo, first time ha, naka-lockdown lang sa bahay, medyo lumuwang ang ating ekonomiya, so nagkaroon ng party-party, yung mga baile-baile sa probinsya. So sabi ng friend niya, uy, labas naman tayo, 2 taon na tayong nakakulong, baka pwede namang umattend tayo ng party. So ito si 16, nagpaalam sa nanay. So yung nanay naman, mabuti naman yung anak, responsable, so pinayagan, o sige, pero uuwi kayo before 10 p.m., huwag kayo magpapagabi kasi alam naman natin, delikado sa labas, hindi natin kilala ang mga tao. So yung dalawang magkaibigan, pumunta sa party, ayan, nag-enjoy. Actually, maaga pa, nagyayanay si friendship na isa, parang uwi na tayo kasi magte-10 na para makauwi tayo before 10, mapanatag naman si nanay. So sabi ng kaibigan niya, sure ka, nag-e-enjoy pa tayo eh. Sige na, uwi na tayo. Sige na nga, uwi na tayo. And then, may na-meet po silang mga kabataang lalaki. So iba ay kaedad, iba ay medyo matanda. So sabi ng mga lalaki, huwag muna kayo umuwi. Maaga pa naman, wala pa namang 10:00 eh. Punta muna tayo dito sa bahay ng kaibigan ko, tsaka mukhang magaganda kayong babae at kami naman ay gusto makipagkaibigan sa inyo. Huwag mo naman kaming tanggihan. So sa kapipilit, ang nangyari, itong isang mas matandang kaibigan ay pumayag. Sige na, punta na tayo, minsan lang naman eh. At saka mukha naman silang mabait. So, to make the long story short, yun na, sumama yung dalawang babae. Alam niyo po ano nangyari sa kanila? Hindi na nakauwi ng bahay. After po nilang ma-rape, sila po ay pinatay. O, di ba? Good looking yung mga lalaki at may sinabi sa lipunan. Pero ano, yung iniingatan mong kabataan, minamahal mo, nag-iisang babae sa pamilya mo, 16 years old, 18 years old, halos hindi mo nga padapuan ng lamok. Naka-off lotion pa. Halos hindi mo nga padapuan ng langaw ng baby pa sa isang iglap. Diba? Hindi natin ma-expect, hindi natin masabing masamang kabataan kasi nagpaalam. Kaso, nakamit sila ng masamang tao along the way dun sa oras ng gabing iyon. Ayun, nakakalungkot isipin na wala ng buhay yung minamahal nating mga kabataan. Ito po ipayo ko sa mga kabataang nakikinig sa hapong ito. Bigyan natin ng chance sa mga magulang na ingatan tayo, kaya ingatan natin ating mga sarili. Huwag tayong magpapagabi. At lagi nakakontak sa mga magulang. Ang social media, dapat laging chine-check din ng magulang hanggat hindi pa kayo nasa proper age kasi alam natin na maraming manluloko sa panahon natin ngayon. Minsan, classmates mo, hindi mo alam. Minsan, professor mo, yung napanood ko sa Tulfo, grabe yung professors. Hindi tinatanggap yung thesis hanggat hindi sila malalasing. At hindi lang yung pag nalasing ay ginagawa ng kabalahuraan. Tapos, ipapasa ang thesis. O, di ba nakakalungkot, no? Teacher mo na yan, hindi ka safe. Paano pa kaya yung mga taong hindi natin kilala? So, maging maingat tayo. So, bilang kabataan tayo laging manalangin. So, dinidiscuss ko po sa inyo, ibigay ang ating buhay sa Panginoon para yung guidance ng Panginoon at ang Holy Spirit ay hindi mawawala. At sundin ng ating mga magulang ang mga nakakatanda. Huwag tayong maglihim. Lahat ng nangyayari sa atin, sabihin natin sa ating mga magulang kasi hindi natin alam yung mga nakakasalumuhan nating mukhang mabait ay masama palang intensyon.
Okay, so ngayong hapon ay bibigyan ko po ng last chance si Ate Fiona kung ano pong maibibigay niyang advice sa mga kabataang mag-face-to-face at magbibigay po siya ng isang talata na magpapalakas po sa ating pananampalataya. Sa mga bagong estudyante or mga bagong papasok pa lang po this face-to-face, huwag po kayong kakabahan kasi normal po yung mga pagbabago na ma-experience natin. Lagi pong magpe-pray kapag nahihirapan, laging magsasabi sa mga magulang kasi sila yung number one supporter mo, lagi nandyan yung mga kaibigan mo. Hindi ka naman nila pababayaan. Lagi ka ring, huwag namang iasa lagi sa pray. Siyempre, kailangan may gawa din. Tsaka, lagi po natin tatandaan yung favorite verse ko po sa Bible is yung Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lagi po nating tatandaan kung paano tinalo ni David si Goliath kahit na ang laki-laki nun sa kanya. Isipin po natin na si Goliath yung troubles tsaka yung mga hamon na harapin natin habang tayo nag-aaral. Lagi dapat tayong maging brave, lagi tayong magtitiwala kasi andyan naman po si God, hindi niya po tayo pababayaan. And andyan din po yung mga supporters nating mga kapamilya or kaibigan, lagi silang nandyan na nakagabay sa'yo kapag feel mo susuko ka na. Huwag mo lang hahayaan yung sarili mo na sumuko, lalo na dun sa part na malapit mo nang matapos at ma-achieve yung goal na gusto mong makuha. You know? Okay, so ang ganda ng payo ni Ate Fiona, maging brave tayo para tayong si David na kinakaharap si Goliath. Sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon. Ang mahalaga lang, dapat humingi tayo ng tulong sa Kanya kasi minsan, pag dumipende lang tayo sa ating sariling mga kalakasan o talino, we will fail. Okay, so kasi po, tayo ay nagpe-prepare for spiritual things. Pero kung nagre-rely lang tayo sa ating pangsariling kalakasan, katalinuhan, I don't think na magiging matagumpay tayo. So, laging maging humble tayo. Harapin ang mga hamon sa buhay at ako'y naniniwala, walang anak ng Diyos na laging nasa ibaba. Laging mga top students, laging mga nakakaangat yan sa pag-aaral at gamitin natin ang Panginoon bilang gabay sa ating pang-araw-araw na pag-aaral. So, sa mga teachers naman dyan, out there, bigyan naman natin ng chance sa mga bata na makarecover. Wag naman sobrang bigla. Alam naman natin na na-hibernate ang mga kabataan. So, bigyan natin na dahan-dahan din naman na approach. Kailangan din nila ng konting encouragement. Wag natin masyado silang i-down kasi sa panahon ng pandemic, marami talagang na-depressed, maraming na-upset. So, tayong mga guro, tayong mga magulang, suportahan natin ang mga kabataan na kung saan ay maging positive naman ang outlook nila sa buhay at sa kanilang pag-aaral. Okay, so bago po tayo magtapos, ako po ay nananawagan sa inyo na wag nyo po kaming iiwan. Tayo po ay meron pa pong kasunod na programa. Ito naman po ay ayon sa kasulatan muli, gabay sa katotohanan. So, stay tuned. So, bago po tayo magtapos, ay babatiin ko po ang mga taga-subaybay. So, nawa ang mga taga-Dasma E-Church ay nanonood. I'm very proud. First time na Ate Fiona, but she did it very well because of the Holy Spirit. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang